objection ng Adventist. Sabi nila, ang breaking of bread ay naganap na daw madaling araw. Kaya kung madaling araw at ito'y Roman reckoning, dahil na sila nagtatanggol lang. Kasi siyempre, pag madaling araw, hindi na Sunday yun, Lunes na. So sabi nila, the breaking of bread which took place after midnight must have been Monday morning. Furthermore, verse 11 speaks only of Paul as eating bread, not the entire congregation. Also, there is no mention of a cup nor any prayers. Yan ang pag-usap na naman ng mga kaibigan natin sa Batista. Pinasasama nila yung galing ng mga Kristiyanong nababasa sa Bible. Sabi nila, hindi na Sunday yan. Kasi nung midnight na, inabot na ng midnight, sila nagsanta sila. At si Pablo lang daw ang kumain ng bread. Hindi na kasama ang congregation. Ako, talaga daw mga sa Batista. Samantalang sabi ko sa verse 7, nagtipon kami upang mag-break ng bread. So sila, hindi si Pablo lang. So talagang lumalabas. Sinasadya yung likutin, doktorin, baguhin ang sinasabi ng Bible para magmukha kayo tama. Mabuti lang may programa ang former Adventist Philippines na ipapumuka sa buong mundo na ang mga Seventh-day Adventist ay binabago ang Biblia para kumonforme lang sa Diyos nilang Sabat. Kaya kayo itawag sa inyo Sabbatolatry. Sabbatolatry. Sinasamba niya talaga ang Sabat. Hindi na ang Lord of the Sabbath ang sinasamba. Sabi niyo, si Pablo lang daw ang kumain, hindi ang dyan congregation. Sabi ni Lucas, nagtipon kami, kasama si Lucas, para kumain. Kasi hindi kakain si Lucas. And there is no mention of cup, no prayer. Kailangan ba i-mention yung cup at prayer? Ibig sabihin, nag-principle sa religious service, tapos walang nag-pray, okay, di mo nabasa nag-pray. Argument from silence. Wala akong masabi. Nagiging mangmang na po kayo sa pagkaalakala niyong magaling kayo. Pero sabi po dito, no mention of cup or prayers. Hindi na kailangan yun. Naintindihan niyo ba yung figure of speech? Literary advice na tinatawag na synecdoche. Synecdoche, na ang isang part ng buong bagay, kahit isang part lang ang gamitin ito, ay nire-represent niya ang kabuuan nito. Kaya, ibig sabihin, this is synecdoche. Synecdoche means kahit binanggit lang yung pag-break ng bread, kahit hindi na banggitin na may cup o may ininom na alak, understood na yun. Because the breaking of bread itself is a synecdoche. Ibig sabihin, he is representing all the event of the Lord's Supper kahit hindi na babasa letter for letter. Kayo nga Acts chapter 2, verse 46. Nasabi niyo breaking of bread sa Santa Cena kahit hindi nabanggit ng alak. Bakit pagdating dito? Nakakalimutan niyo yung katula. Yan ang sinasabi ng the Sabbath in Scripture and history. Okay, ang answer natin is the argument of Desde correct that if Luke used Roman reckoning in Acts 27, the breaking of the bread or communion would fall on Monday. Well, mali po ang understanding ng Sabbath in history. Hindi pala Pokemon. Ito dyan, matalino at magaling. Talagang, rin sila, kahaman. Kasi, binibase nila ito sa Acts 20 verse 7. Sa Acts 20 verse 7 nga naman, and when Paul had gone up, after nabuhay si Eutychus, di ba, nakulit siya, nabuhay. After niyang matapos nabuhay si Eutychus, bumalik ulit sila doon sa third floor. And then, when Paul had gone up, had broken bread and eaten, he conversed with them a long while until they went so departed. Sabi ng Adventist na Sabbath in history. Si Pablo lang daw kumain dito. At inabot daw ng madaling araw. Kaya madaling araw na lang. Mali. Kala niya yung broken bread and eaten, isang pangyayari. O tumutukoy sa isang action. No? Pero, mismo sa translation ni Jack Blanco, mas accurate pa si Jack Blanco.
Okay? At maging ang SDA commentary. Ayon sa SDA Bible commentary, ay sa verse 11, he had broken bread, they partook of the communion. Ayon sa Acts of the Apostles 3:9-1, Ellen White. They partook. Samantalang sabi naman ng mga theologians sa Sabbath in Scripture History, only Paul, si Pablo lang ang kumain. Only Paul eating the bread, not the entire congregation. Samantalang sa SDA Bible commentary, they partook. At mismo si Ellen White na propeta sa Acts of the Apostles, page 93-91, ay what nagkakampi at nagkakaisa na they, lahat sila nagpartake ng communion. At isa pa na gusto kong ipakita sa mga kapatid natin at sa sinagkamay ay ang tinutukoy dito, broken bread and eaten, ay hindi lang isang event ito. No? Ito po ay event na dalawa magkaiba. Yung broken bread, ito po yung Santa Cena. At yung eaten, ito naman yung fellowship niyo. Kahit mga church historians, naniniwala sila na sa fellowship meal, minsan nag-i-integrate doon ang nagsasabay yung tawag na Santa Cena, breaking the bread. Kaya nga, nauna yung breaking the bread, Santa Cena, and then fellowship meal. Meron din fellowship meal. Kaya lang sumunod siya after ng Santa Cena. Ano yung inabot ng madaling araw, ng Lunes, na kinakain? Santa Cena ba? O yung fellowship meal? Of course, sabi na nga dito, fellowship meal. Kaya hindi sila Santa Cena ng Monday. Ito po, 7-day Adventist verse by verse, Act 20 verse 7, Saturday evening o Sunday worship. Yan. Objection 1, nabanggit natin ilang mahalagang punto dyan. At pagdating sa objection 2, ay nabanggit natin. At sa objection 3, ito po. Mahaba-haba po yan. At dyan mismo ay makikita natin na talagang nakaka-laban-laban mismo mga Adventist. Pero ito sabi sa The Clear Word Bible, exact na ako, when the young man got up, the believers rejoiced and everyone went back upstairs to celebrate the Lord's Supper and have their fellowship meal. Paul spoke to them until early morning. So, ang inabot ng madaling araw, hindi yung Lord's Supper, kundi yung fellowship meal.